Papunta na ako sa bahay ng anak kong babae para maghapunan. Sabik na sabik ako sa isang mainit na gabi ng pamilya nang biglang nag-text ang abogado ko. Tawagan mo agad ako. Urgenteng urgente. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Tinawagan ko agad ang numero at ang sinabi niya tungkol sa anak ko ay nagpagulat sa akin. Hindi niyo mapaniwalaan kung ano ang balak niyang gawin. Bago tayo magpatuloy, pakikalma niyo po ang channel at mag-comment kayo kung anong oras na diyan sa lugar niyo ngayon. Matigas pa rin ang mga kamay ko sa quarterly reports nang bigla akong nag-vibrate ang cellphone ko. Lumiwanag ang screen sa pangalan ni Miguel. Tawagan mo ako agad. Emergency tungkol kay Edna. Emar Navarro. Nahulog ang ballpen mula sa mga daliri ko. 30 taon kong binuo ang Navarro Tech at hindi pa ako nakakakita kay Miguel Reyes na nagsusulat ng emergency tungkol sa pamilya. Tinawagan ko bago pa man mamatay ang screen. Boy. Matigas ang boses niya, parang bakal. Kailangan kitang babalaan. Nag-file ng kaso si Edna. Gusto kanyang ideklara na hindi na qualified mag-manage ng Navarro Tech. Parang binuhusan ako ng yelo. Anong ibig mong sabihin? Impossible yon. Anak ko siya. May grupo siya ng shareholders. Sabi nila nawala na raw ang talas mo dahil sa emotional instability. Bumagsak ako sa upuan ko. Sa harap ng malalaking bintana mula sahig hanggang kisam. Malabo ang skyline ng Maynila. Ang tanawing iyon ang pinapanood ko sa loob ng mga dekada habang binubuo ko ang kumpanyang ito para sa kanya. Gaano katagal pa siya may oras? Herring sa 1 linggo. Kailangang mabilis tayong kumilos. Natuyo ang lalamunan ko. 1 linggo. Bliway. Ilang buwan na niyang pinaplano ito. Kumpleto na ang dokumento. Financial records na nagpapakita raw ng hindi matatag na desisyon. Mga testimonya mula sa board meetings. Tumayo ako. Naglalakad-lakad sa pagitan ng desko at ng bintana. Ulan ang tumatama sa salamin na parang luha na hindi ko mailabas. Anong mga testimonya? Sabi raw may mga emotional outbursts ka. Mga questionable strategic choices. Pinipinta ka nilang parang lalaking nawawalan na ng kontrol. Katawa-tawa yon. Pero kahit sinabi ko pa yon, pumasok na ang duda. Nagpakita ba ako ng sobrang passion sa mga nakaraang meeting? Ipinagdanggol ko ba ng sobra ang dating strategies? Alam ko namang hindi totoo, pero marami silang papel. Buliway, napakarami. Parang lumiit ang opisina, biglang walang kwenta ang mga awards sa dingding, mga larawan ng groundbreaking ceremonies. Lahat walang saysay kung kaya akong agawan ng sarili kong anak. Sino pa ang nakakaalam? Sealed pang feeling, pero ang mga shareholders na na-recruit niya, si Jaime Cortez, si Patricia Villanueva, 3 pa, magkikita raw sila bukas. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Na-recruit niya sila sa pamamagitan ng pangako ng mas mataas na dividends sa ilalim ng bagong leadership. Leadership niya. Mas masakit pa sa anumang business loss ang pagtataksil. Si Edna, ang matalino at ambisyosong anak ko, ang pinaghandaan kong magmana sa akin. Pero hindi ganito. Hindi kailanman ganito. Anong kailangan mo sa akin? Lahat. Financial records, medical documents, patunay ng competence mo, character witnesses. Bubuo tayo ng depensa mula 0 sa loob ng 7 araw. Ipikit ko ang mga mata ko. 48 oras pa lang ang nakalipas. Plano ko palang sabihin sa kanya ang promosyon niya bilang C sa loob ng 1 taon. Ngayon sinusubukan na niya akong sirain. Bliway, nandyan ka pa ba? Nandito ako. Parang ibang tao ang boses ko. Ischedule mo lahat ng kailangan mong meeting. I-clear ko ang kalendar ko. Sage. At Bliway, huwag mo muna siyang harapin. Kailangan muna nating maintindihan ang strategy nila. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa lumalalim na dilim. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila sa baba. Pero nawala na ang init sa kwarto. Nawala na sa buhay ko. Kinuha ko ang mga gamit ko ng parang robot. Coat, briefcase, susi. Parehong routine sa loob ng 30 taon. Pero nagbago ang lahat sa isang tawag lang. Tahimik na bumaba ang elevator. 50 pala pagbababa. Parang nanghihina ang mga tuhod ko. Sa parking garage, naupo ako sa kotse ko ng 0 minuto, kamay sa manibela, sinusubukang intindihin. Si Edna ay maghahapunan kasama ang pamilya niya ngayong gabi. Ang lingguhang tradisyon natin. Pupunta ba ako at magkunwaring walang nangyari? Ang isiping makaharap siya habang pinaplano niya ang paggawasak ko. Pero baka kailangan kong makita ang mukha niya. Pag-aralan ang mga ekspresyon niya. Maintindihan kung sino na ang naging anak ko. Pinatakbo ko ang makina at tumasok sa gabi ng Maynila. Patungo sa Bel Air. Patungo sa mga sagot na hindi ko sigurado kung gusto ko talagang malaman.
Binuksan ni Edna ang pinto bago pa ako makakatok. Naka-cream sweater siya, perpektong ngiti. Daddy, tamang oras. Niyakap niya ako na parang rehearse. Pasok ka. Sobrang lamig sa labas. Pinagmasdan ko ang mukha niya kung may bitak sa maskara. Wala akong nakita. Hinintay ni Sophie si Grandpa buong araw. Hinila niya ako papasok sa foyer. May bagong drawing siya para sa'yo. Amoy roasted chicken at kasinungalingan ang bahay. Sinundan ko siya sa open kitchen kung saan inaayos ni Trevor ang mesa. Napatingin siya na parang kinakabahan. Bliway, kamusta? Matagal ang handshake niya. Gusto mo bang uminom? Wine. O mas matapang? Wine lang. Pinagmasdan ko si Edna habang gumagalaw sa kusina. Mahusay, kontrolado, katulad ng ginagawa niya sa board meetings. Pumasok si Sophie na may mansa ng pintura sa overalls niya. Lolo! Madali ko siyang binuhat. Nagpapasalamat sa isang bagay na totoong-totoo sa bahay na puno ng pagkukunwari. Ano raw tong drawing? Tayo sa opisina. Ayan si Lolo sa malaking mesa. Tapos ako sa umiikot na upuan. Inabot niya sa akin ang drawing na gawa sa crayon. Stick figures sa kulay ng logo ng Navarro Tech. Inosente, nagtitiwala, lahat ng hindi niya ina. Ang ganda, anak. Hinalikan ko ang noo niya. Nahuli ko si Edna na pinapanood kami. May kumislap sa mukha niya. Guilt ba o kalkulasyon? Sophie, maghugas ka na ng kamay para makakain na. Sabi ni Trevor, sobrang saya ng boses niya. Gumalaw si Edna sa pagitan ng stove at counter ng mahusay. Daddy, mukhang pagod ka. Baka kailangan mo ng magpahinga ng mas mahaba. May laman ang tanong. Tiningnan ko siya sa mga mata. Pinapanatili akong alisto ng trabaho. Nga pala, kamusta naman sa finance department? Natigilan siya. Kalahating kutsara na papunta sa bibig niya para tikman. Huwag na nating pag-usapan ang trabaho sa hapunan. Kailan pa? Magaan ang tono ko. Palagi mo namang gustong pag-usapan ang quarterly projections. Hindi ngayong gabi. Bumalik siya sa stove. Sagrado ang family time. Sagrado katulad ng dati nating loyalty. Umubo si Trevor. Ginuhit ni Sophie, yang drawing kanina sa art time niya. Pinag-uusapan niya ulit ang pagbisita sa opisina. Pwede raw next week, sabi ko. Iniisip kung may opisina pa ako next week. Umakyat si Sophie sa booster seat niya. Lolo, ikwento mo ulit yung tungkol sa unang computer. Alin, anak? Nung binuo mo ang kumpanya sa garahe. Tiningnan ko si Edna. Hinihiwa niya ang manok ng parang surgeon. Bago pa ipanganak si Mommy. Wala tayong iba noon kundi mga ideya at determinasyon. At tumulong si Lola Elna, dagdag ni Sophie. Natigilan ang kutsilyo. Natigilan ang balikat ni Edna. Malumanay kong sabi. Tumulong si Lola Elna sa lahat. Tahimik. Pinatugtog ni Trevor ang background music, classical at ligtas. Normal na hapunan na may peking normalidad. Nagkwento si Sophie tungkol sa preschool. Nagkwento si Trevor tungkol sa bagong architectural project niya. Magalang na nagtanong si Edna tungkol sa kalusugan ko. Tulog ko, kung kumakain ba ako ng maayos. Bawat salita parang reconnaissance. Masarap ang manok, sabi ko. Recipe ni Mama. May talimang boses ni Edna. Sabi niya palagi, ang pagluluto ay tungkol sa pagmamahal, hindi sa perfection. May laman ulit. Karaniwang sinasabi iyon ni Elna habang sinusubukang paalisin ako sa opisina. Matalino siya sa maraming bagay. Matalino siya. Tumikitik ang tinidor ni Edna sa plato. Naintindihan niya ang mga priorities. Nakabitin sa ere ang paratang. Tiningnan kami ni Sophie. Nararamdaman ang tensyon. Lolo, bakit malungkot ka? Totoo ang tanong ng mga bata. Hindi ako malungkot, anak. Nag-iisip lang tungkol saan. Kung gaano ko kamahal ang mga hapunan natin bilang pamilya. Tiningnan ako ni Edna sa kabilang mesa. Sandali. Nakita ko ulit ang batang babae na naghihintay sa bintana na umuwi ako. Pero lumipas ang sandali. Dagdag wine. Tanong ni Trevor, hinahanda na ang bote. Dahan-dahan ang gabi. Dessert, cap. Pinakita ni Sophie ang mga bagong drawing niya. Normal na ritual ng pamilya na nagtatago ng hindi ordinaryong pagtataksil. Alas negatibo 8, 15, tumayo na ako para umuwi. Salamat sa hapunan. Palagi namang perpekto. Hinintay niya ako sa pinto. Daddy, sigurado ka bang ayos ka lang? Iba ka ngayong gabi. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Totoo ang pag-aalala. Baka nga. Baka napaniwala niya ang sarili niya na para ito sa ikabubuti ko. Ayos lang ako, anak. Nagbabalik-tanaw lang kung gaano kahalaga sa akin ang Navarro, sa pamilya natin. May nagbago sa ekspresyon niya. Nag-angat ng guard.
Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Madulas ang kalsada ngayon. Hinalikan ko ang pisngi niya. Hindi siya lumayo, pero hindi rin siya sumandal. Good night, Edna. Good night, Daddy. Sumara ang pinto ng mahina. Nakatayo ako sa harap ng bahay nila. Nagsimula na namang umulan. Sa bintana, nakikita ko siyang naglilinis ng plato. Mahusay, metodikal, pinaplano ang paggawasak ko. Nagpark ako sa tabing lawa ng Laguna. Mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa itim na tubig. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawagan ulit si Miguel. Bliway, kamusta ang hapunan? Parang palabas. Marunong siyang mag-alala habang sinasaksak ako sa likod. Umuulan ng malakas sa windshield. Sabihin mo lahat. 6 na buwan na niyang pinaplano. May records siya ng mga emotional outbursts mo sa meetings. Anong outbursts? Palagi akong kontrolado. Sa Anderson Acquisition Meeting, nung tinanggihan mo ang mababang offer nila. Nagtaas ka raw ng boses. Idineklara niyang irrational. Galit na nagbabanta sa relasyon ng kumpanya. Naalala ko ang meeting na yon. Passionate ako, hindi galit. May pagkakaiba. Ano pa? Financial decisions. Tinawag niyang sentiment kaysa strategy. Ang charity partnership sa foundation ni Lola Elna. Ang employee retention program. Mga bagay na may gastos pero hindi strictly profitable. Sumikip ang lalamunan ko. Magagandang desisyon yon. Alam ko. Pero ipinipinta niyang emotional choices kaysa business logic. Pinatakbo ko ang makina. Kailangang gumalaw. Anong timeline niya? Hearing next Friday. Kung manalo siya, makukuha niya ang temporary control habang sumasailalim ka sa psychological evaluation. At kung tumanggi ako, pwede pa rin akong ma-vote out ng shareholders. Sapat na ang suporta niya. Nagmaneho ako sa walang tao sa Maynila. Pinoproseso ang laki ng pagtataksil niya. Hindi lang ako inaatake. Ginigiba niya ang lahat ng binuo ko ng may maingat na precision. Sa bahay, umakyat ako sa study ko. 30 taon ng alaala ang nakasabit sa dingding. Awards, pictures, mga labi ng matagumpay na buhay. Binuksan ko ang safe ko at kinuha ang mga sulat ni Elna. Mga isinulat niya sa huling buwan niya nang alam na niyang mamamatay siya. Nang sinusubukan niyang babalaan ako tungkol sa priorities. Kailangan ka ni Edna higit pa sa kumpanya. Akala niya hindi mo siya mahal. Tinanggihan ko ang mga alalahanin ni Elna noon. Matagumpay si Edna, malaya, umuunlad. Paano niya madududa ang pag-ibig ko? Pero lumalim pala ang duda na naging mas madilim. Nakita ko ang folder na Edna Personal, mga school records, report cards, pictures mula sa company events kung saan nakatayo siya sa tabi ko, proud at excited. Kailan naging galit ang pride na yon? Tumunog ang computer ko sa encrypted email mula kay Miguel. Legal documents. Ang formal complaint ni Edna puno ng paratang at medical recommendations. Nagpapakita ng lumalaking emotional volatility at pagkakapit sa luma ng business practices. Ang pagdanggi niyang yakapin ang modernong corporate strategies ay nagpapahiwatig ng nabawasang cognitive flexibility na naayon sa early-stage dementia o depression matapos mawalan ng asawa. Depression matapos mawalan ng asawa. Ginagamit nila ang pagkamatay ni Elna laban sa akin. Ginagamit ang pagluluksa ko bilang ebidensya ng kawalan ng kakayahan. Ibinuhos ko ang 3 daliri ng whiskey at nagbasa pa. Mga character witness na nagpatotoo sa pagbaba ng judgment ko. Financial analysts na mag-aarge na emosyonal ang mga desisyon ko. Medical experts na magsusuhestyon na kailangan ko ng compassionate intervention. Buong karakter assassination na nakabalot ng pag-aalala sa kapakanan ko. Hindi may kakaila ang talino at masakit. Nang alas negatibo 1:00 ng madaling araw, isinara ko ang laptop at naupo sa dilim. Umuulan pa rin sa mga bintana. Malaki at walang laman ang bahay. Pinanonood ako ng larawan ni Elna mula sa desk ko. Alam niya darating ang araw na ito. Sinubukan niyang pigilan. Hindi niya naiintindihan kung bakit mas mahal mo ang kumpanya kaysa sa kanya. Pero hindi ko mas mahal ang kumpanya. Binuo ko ito para sa kanya. Para sa kinabukasan ng pamilya natin. Bawat gabing lete, bawat hapunang na-miss, bawat sakripisyo ay para sa kanila. Somehow nabigo akong iparating yon. Nabigo akong ipakita kay Edna na ang ambisyon ko ay pag-ibig na ipinapahayag sa tanging wika na alam ko. Ngayon nagsasalita na siya ng ibang wika. Wika ng corporate warfare. At natuto siyang mabuti. Masyadong mabuti. Binuksan ko ang cellphone ko at nagsimulang mag-type ng notes. Mga pangalan ng alis, posibleng strategies, paraan para patunayan ang competence ko habang ginigiba ang kaso niya. Kung gusto ni Edna ng digmaan, bibigyan ko siya. Pero mali ang pagkalkula niya sa kalaban.
Hindi ko binuo ang Navarro sa pamamagitan ng pagsuko sa mas malakas na puwersa. Binuo ko ito sa pamamagitan ng pag-iisip ng mas maayos kaysa sa kanila. Umakyat ang elevator patungo sa palapag ni Steve nang may maingat na precision. Inilipat ko ang briefcase na naglalaman ng 2 linggong ebidensya. Oras na para tumigil sa pagdepensa. Ang corner office ni Steve Wilson ay nasa paihong building ko. 3 palapag pababa. Parehong tanawin ng lawa ng Laguna. Ibang pananaw sa lahat ng iba. Pinadaan ako ng assistant niya. Hinihintay ka niya, Emar Navarro. Napatingin si Steve mula sa quarterly projections. Reading glasses nakasabit sa ilong niya. 60 taon ng pagkakaibigan sa mga pamilyar na asul na mata. Buy, tamang-tama. Kaka-review ko lang na kailangan nating mag-usap. Inilagay ko ang briefcase sa conference table niya nang may malakas na tunog. Isara mo ang pinto. May something sa tono ko na nagpagalaw sa kanya ng mabilis. Sumara ang pinto. Anong mali? Sinusubukan akong ideklara ni Edna na hindi na qualified. Dumaan ang mukha ni Steve sa 3 ekspresyon sa loob ng 2 segundo. Pagkalito, hindi paniniwala, pag-aalala. Impossible yon. Binuksan ko ang briefcase. Kumalat ang legal documents sa makintab na mesa na parang battle plans. Nag-file siya ng kaso 2 linggo na ang nakalipas. Temporary control habang sumasailalim ako sa psychological evaluation. Lumubog si Steve sa upuan niya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kailangan ko munang maintindihan ang buo nito. Kinuha ko ang shareholder analysis. Tingnan mo ito. Ipinapakita ng dokumento ang investor, base namin na parang military campaign. Berde ang loyal, pula ang na-convince ni Edna. Dilaw ang undecided. Sobrang daming pula. Committed na si Cortez. Sabi ko si Patricia Villanueva rin. 3 pa. Pinag-aralan ni Steve ang mga pangalan. Bliway. Nangako siya kay Cortez ng 15% dividend increase based saan. Staff cuts. Pinag-usapan niya ang pag-implement ng AI at automation. May malamig na bumaba sa dibdib ko. Sisirain nito ang company culture na binuo natin sa loob ng 30 taon. Pero hindi naiintindihan ng mga bagong shareholders, yon. Numbers lang ang pakialam nila. Si Steve ay nagmumonitor ng internal communications. Co-founder privileges kasama ang access sa company email systems. Ang intelligence na nakalap niya ay malinaw na malinaw. Methodical si Edna. Bawat shareholder na nilapitan ay may customized na pangako. Profit projections kay Cortez. Efficiency studies kay Villanueva. Modernization speeches sa iba. Ibinebenta niya sa kanila ang fantasy. Sabi ko, profitable na fantasy. Binuksan ni Steve ang email chains sa computer niya. Tingnan mo ito. Aggressive ang numbers. Hindi realistic, based sa pagtatanggal ng kalahati ng senior staff at automation ng customer service. Hindi ito innovation. Corporate vandalism ito. Subukan mong ipaliwanag yan sa shareholders na umaakyat ang tech stocks. Ikinalat ko ang financial reports sa mesa. Actual performance natin sa nakarang 3 taon. Steady growth, consistent profits, satisfied employees. Average 12% annual growth tayo. Sabi ko 74% ang retention rate natin. Customer satisfaction scores ang nangunguna sa industry. Pero nangangako siya ng 25% growth sa pamamagitan ng strategic restructuring. Nakakasuka ang phrase. Strategic restructuring. Corporate speak para sirain ang buhay ng tao. Paano si Cortez? Nawala na ba talaga? Umiling si Steve. Marami siyang respeto sa long-term stability. Pero natatakot siyang mamiss ang susunod na big wave. Ipaalala natin sa kanya kung ano ang nangyayari sa mga kumpanya na humahabol sa bawat trend. Kinuha ko ang folder na competition analysis. Mga kumpanya na sumunod sa preferred strategy ni Edna. Karamihan bumagsak sa loob ng 5 taon. Naalala mo ba ang tech flow industries? Tumango si Steve ng malungkot. Automated everything. Triple ang stock price. Tapos bumagsak ang customer service. Eksakto. 20% na lang sila ngayon ng peak nila. Gumugol kami ng susunod na oras sa pagmamap ng strategy. Aling shareholders ang maililigtas? Anong ebidensya ang makukumbinsi sa kanila? Paano ipapresenta ang kaso natin ng hindi mukhang desperate? Lumakas ang ulan sa labas. Pebrero sa Maynila ay palaging kulay abo ang langit. Perpektong panahon para sa corporate warfare. May isa pa, tahimik na sabi ni Steve, ang legal representation niya. Laura Bautista. Na-brief na ako ni Miguel. Magaling. Aggressive. Ginagawa niyang teatro ang courtroom. Kaya bigyan natin siya ng mas magandang show. Tumunog ang computer ni Steve para sa calendar reminder. Board meeting next week.
Routine quarterly review. Doon niya gagawin ang move niya, sabi ko. Maliban na lang kung mauna tayo. Isinara ko ang briefcase pero iniwan ko ang analysis documents na nakakalat sa mesa ni Steve. Visual evidence ng kampanya natin. Mag-schedule ng meeting kay Cortez, sabi ko. This week, private lunch. Anong angle mo? Takot. Ipakita mo sa kanya kung ano ang nangyayari sa investors na tumaya laban sa proven leadership. Hinawakan na ni Steve ang cellphone niya. Nag-scroll sa contacts. Thursday pwede. Sa Shangri-La Makati. Perpekto. Neutral ground. Papalubog na ang araw. Sa loob ng 2 oras, nagbago ako mula biktima patungong general. Gusto ni Edna ng digmaan. Bibigyan ko siya. Pero mali ang pagkalkulan niya sa kalaban. Hindi ko binuo ang Navarro Tech sa pamamagitan ng pagsuko sa mas malakas na puwersa. Binuo ko ito sa pamamagitan ng pag-iisip ng mas maayos kaysa sa kanila. Ang law office ni Miguel ay nasa ika-negatibo 20 palapag ng RCBC Plaza. Puro kahoy na nara at leather-bound na authority. Dumating ako 0 minuto na maaga. Mabigat ang briefcase sa intelligence ni Steve. Nag-offer ng kape ang receptionist. Tinanggap ko. Matagal itong umaga. Emar Navarro. Lumitaw si Miguel sa pinto ng opisina niya. Handa na ba sa digmaan? Naging command center ang conference room niya. Sakop ng lawsuit documents ni Edna ang isang dingding. Sakop ng depensa materials ko ang kabilang dingding. Sa gitna, walang laman na espasyo na naghihintay ng battle plans. Ipakita mo lahat, sabi ko. Binuhat ni Miguel ang makapal na folder. Official feeling ni Edna. 47 pages ng paratang, ebidensya, at medical recommendations. Binuklat ko ang mga pahina ng surgical character assassination. Bawat passionate defense ng company values na ginawang emotional instability. Bawat innovative risk na ginawang declining judgment. Sabi niya nawala na raw ako sa market reality. 12% ang profit growth natin last year. Pero sabi niya dahil sa initiatives niya yon, hindi sayo. Classic re-rating ng history na siya ang hero. Paano ang ebidensya niya? Kinuha ni Miguel ang hiwalay na stock. 6 na buwan ng dokumentasyon, meetings kung saan raw nagpakita ka ng inappropriate emotional responses, financial decisions na tinawag niyang sentiment kaysa strategy, ang Anderson acquisition, ang charity partnership sa foundation ni Elna, ang employee retention program, lahat magagandang desisyon, lahat profitable sa long term, lahat itinuring na emotional weakness. At ang legal representation niya. Laura Bautista. Dumilim ang mukha ni Miguel. 38 wins sa 42 competency hearings. Dalubhasa siya sa family business disputes. Ibig sabihin marunong siyang gawing declining patriarch, ang mapagmahal na ama. Pinag-aralan ko ang larawan ni Bautista sa komputer ni Miguel. Matalas ang mukha, predatory ang ngiti, babaeng gumawa ng career sa pagsira ng family legacies. Kilala si Laura Bautista sa pagiging titro ang court sessions. Kaya sulatan natin siya ng mas magandang script. Kinuha ni Miguel ang depensa strategy natin, character witnesses, financial evidence, medical evaluations, patunay ng mental acuity ko. Nag-schedule ako ng cognitive assessments sa 3 independent doctors. Blood work, psychological evaluation, complete physical. Overkill na kailangan. Tatanungin ni Bautista ang competence mo sa lahat ng anggulo. Mapait ang irony. Sa 62 anyos, mas matalas pa ako kaysa sa karamihan ng kalahating edad ko. Pero ginamit ni Edna ang pagluluksa ko kay Elna. Sabi niya delayed trauma response, emotional deterioration matapos mawalan ng asawa, na nagpapakita ng mahinang business judgment at mas mataas na volatility. Ginagamit ang alaala ni Elna laban sa akin. Nakakamanghang kalkulasyon. Anong counter strategy natin? Ngumiti si Miguel sa unang pagkakataon ngayong umaga. Gawing kahinaan ang greatest strength niya. Ikinakalat niya ang sarili niyang ebidensya. Mga pangako ni Edna sa shareholders. Unrealistic financial projections. Email chains na nagpapakita ng 6 na buwang deception campaign. Magfa-file tayo ng counter-suit para saan? Breach of fiduciary duty, conspiracy to defraud shareholders, intentional infliction of emotional distress. Personal ang huling charge, at nga, mag-work ba? Mapipilitan niyang ipagtanggol ang sarili niyang aksyon sa halip na atakehin ka lang. Inilabas ni Miguel ang formal document, ang counter lawsuit natin. 23 pages ng legal accusations na nakabalot ng corporate language. Magagalit siya. Mabuti. Nagkakamali ang galit na tao. Pinirmahan ko ang mga papel ng matigas ang kamay. Walang nanginginig ngayon. Malamig na determinasyon lang. Kailan natin ifa-file? Gayon.
Makukuha ito ni Bautista bago magnegatibo 5-0 yen. Naging ulan na ang ulan sa labas. Pebrero sa Maynila ay palaging brutal. Perpektong panahon para sa legal warfare. Isa pa, sabi ni Miguel. Ang hearing date, March 15. 3 weeks. Mabilis akong nagbilang. Sapat na oras para ihanda ang witnesses. Kung mabilis tayo, tumunog ang assistant ni Miguel. Pasensya na. Narito na si Mr. Wilson para sa 11:30 appointment. Pumasok si Steve, dala ang sarili niyang briefcase. Lumalaki ang alliance. Mga Ginoo, sabi niya, handa na ba tayong iligtas ang kumpanya natin? 3 lalaki ang nakatayo sa paligid ng conference table na nakatingin sa ebidensya ng family betrayal na nakakalat sa makintab na Nara. Gusto ni Edna ng legal games, sabi ko. Ngayon matututo na siyang sundin ang rules. Sa labas, nawala ang skilin ng Maynila sa kulay abong ula. Pero sa loob ng kwarto na ito, lumilinaw ang kalinawan. Naideklara na ang digmaan. Napili na ang mga posisyon. Oras na para ipaalala sa anak ko kung sino ang nagturo sa kanya kung paano lumaban. Dumating ako 15 minuto ng maaga. Pumili ng mesa sa tabi ng bintana na nakaharap sa kontroladong kaguluhan ng palengke. Marso sa Maynila ay may maagang init ng tagsibol. Mga vendor na nagbebenta ng mga unang bulaklak sa ilalim ng maulap na langit. Mapait ang kape. Bagay na bagay. Dumating si Edna ng eksaktong 2:15. Naka-charcoal business suit. Nakasuot ng armor para sa laban. Tiningnan niya ang cave bago lumapit. Kinakalkula ang mga exit at witnesses. Daddy. Naupo siya sa harap ko. Pinapanatili ang distansya. Salamat sa pagpunta. Sabi mo importante raw. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Mukhang pagod siya. Mas payat kaysa noong huling hapunan natin. Mabigat ang dinadala ng panlilinlang. Kahit sa kanya pa. Kamusta si Sophie? Ayos lang. Hinintay ka raw niya. May paratang ang mga salita. Ako ang absent na lolo, workaholic na tatay. Lalaking mas piniling ang trabaho kaysa pamilya. At si Trevor abala sa mga project niya. Maingat na neutral ang boses niya. Nagsasayawan tayo sa paligid ng tunay na usapan. 2 kombatant na sumusubok ng depensa bago makipaglaban. Edna, bakit hindi mo diretsong kinausap ako? May kumislap sa ekspresyon niya. Gulat, guilt tungkol saan. Pinapanatili pa rin ang kasinungalingan. Impressive tungkol sa mga alalahanin mo. Mga ideya mo para sa kumpanya, mga plano mo. Nung sinubukan ko, palagi kang abala sa kumpanya. Ayan na, puso ng lahat. Binuo ko ito para sa'yo. Mapait ang tawa niya. Hindi, Daddy. Binuo mo ito para sa sarili mo. Dagdag lang ako. Tumama ng pisikal ang paratang. Hindi totoo yon, di ba? Sumandal siya. Lumalabas ang galit sa maingat na kontrol. Bawat family dinner na naabala ng business calls. Bawat bakasyon na pinutol dahil sa meetings. Bawat school play na na-miss mo dahil sa board presentations. Bumalik ang mga alaala. Mga disappointed na mukha ni Elna. Ang resigned acceptance ni Edna kapag hindi ako makadalo sa graduation niya sa college. Para matustusan ko ang pamilya natin. Pinapakain mo ang ego mo. Tahimik sa pagitan natin. Sumisigaw ang mga vendor sa labas ng palengke. Normal na buhay na nagpapatuloy habang binubunutan natin ng buto ang 35 taon ng naipong sakit. Gusto kong i-modernize ang kumpanya. Pero hinaharang mo lahat ng initiatives ko. Gusto kong panatilihin ang gumagana. Anong gumagana? Medyo tumaas ang boses niya. Daddy, nahuhuli na tayo. Ang mga tech companies ay lumalampas na sa atin. Luma na ang mga system natin. Luma na ang mga pamamaraan natin. Ang mga pamamaraan natin ang gumawa ng tatagal ng isang bagay na namamatay. Kinuha niya ang cellphone niya. Ipinakita sa akin ang industry projections, charts, at graphs na nagpipinta sa Navarro Tech bilang dinosaur na naghihintay ng pagkalipol. Pwede raw madagdagan ng 40% ang efficiency sa automation. Pwede raw putulin sa kalahati ang operational costs sa AI implementation. Pwede raw palawakin ang talent pool globally sa remote work options at tanggalin ang kalahati ng workforce natin sa proseso. May mga position na mare-restructure. Sisirain. Tapos ko. Pinag-usapan mo ang pagsira ng buhay, pamilya, mga taong nagbigay sa atin ng dekada ng loyalty. Sumikip ang panga niya. Hindi tungkol sa loyalty ang negosyo, Daddy. Tungkol sa resulta. Kailan ka naging ganito kalamig? Nung natutunan kong hindi nagbabayad ng dividends ang sentiment. Nakabitin ang mga salita sa pagitan natin na parang talim. Hindi ito ang anak kong nagsasalita. Iba ng tao ito. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ikaw.
Diretsong tiningnan niya ako sa mga mata. Tuwing pinili mo ang kumpanya kaysa sa amin. Tuwing pinatunayan mong mas mahalaga ang sukses kaysa sa tao. May bumali sa loob ng dibdib ko. Hindi galit, hindi pagtataksil, pagkaunawa. Hindi ko sinasadya. Maraming bagay ang hindi mo sinasadya, Daddy. Kinuha niya ang cellphone at bag niya. Pero hindi binabago ng intensyon ang resulta. Edna, hintay. Tumayo siya. Nakatingin sa akin mula sa taas na may mga mata ni Elna sa mukha ng estranghero. Hindi na ako ang batang babae na naghihintay sa bintana. Hindi ko na kailangan ang approval mo. Hindi ko kailangan ang permission mo. At hindi ko kailangan ang kumpanya mo. Pero gusto mo ito. Gusto kong iligtas ito mula sa iyo. Tumalikod siya at lumakad patungo sa labasan. Tumatama ang heels sa kahoy na sahig. Sa may pinto, tumigil siya. Ipadala mo kay Sophie ang pagmamahal ko. Tapos nawala siya. Nawala sa karamihan ng palengke. Naiwan akong mag-isa sa malamig na kape at mas malamig na pagkaunawa. Hindi lang kinukuha ng anak ko ang kumpanya ko. Pinaghihiganti niya ang 35 taon ng perceived neglect. At baka tama nga siya. Madulas ang hagdan ng courthouse sa umaga ng ulan. Dahan-dahan kong inakyat, dalang briefcase. Pinanonood ang legal team ni Edna na nag-aayos na parang mga predator. Si Laura Bautista ang nasa gitna. Makintab ang sharp suit sa ilalim ng kulay abong langit ng Maynila. Naka-navy blue si Edna, conservative, competent. Ang magandang anak na nagpoprotekta ng family assets mula sa declining patriarch. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Sa loob ng courtroom puno ng tahimik na enerhiya. Puno ng shareholders ang gallery. Business reporters, curious attorneys na naakit ng family drama na ipinapublic. Hinawakan ni Miguel ang braso ko. Tandaan mo, manatiling kalmado. Sumagot ng malinaw. Tinawag ni Judge Herrera ang court to order. 70 anyos, pilak ang buhok. Kilala sa no-nonsense proceedings. Case number 2025 tandang bawas 347. Navarro laban sa Navarro Tech Incorporated. Tumayo si Laura Bautista na parang ahas na umaatake. Your Honor, tungkol ito sa matandang executive na ang judgment ay naapektuhan na ng lungkot at katigasan ng ulo. Lumakad siya patungo sa jury box. Eleganteng kumakaway. Performance art na nagkukunwaring legal argument. Nawala na kay Mr. Navarro ang kakayahang gumawa ng rational decisions. Ang emotional attachment niya sa lumanang business practices ay nagbabanta sa shareholder value at seguridad ng empleyado. Lumipad ang mga dokumento sa screen. Financial charts, meeting transcripts, 6 na buwan na maingat na piniling ebidensya. Ang plaintiff, si GNG, Edna Navarro Mendoza ay humihingi ng temporary guardianship para protektahan ang kumpanyang binuo ng kanyang ama mula sa sarili niyang nababawasang kakayahan. Matamis na lason ang boses ni Bautista sa buong courtroom. Professional, persuasive, deadly. Tapos umakyat si Edna sa witness stand. Anak ko, ang matalino at ambisyosong anak ko na nanumpa sa ilalim ng oath para sirain ako. GNG, Navarro Mendoza, malambot na sinimulan ni Bautista. Pakilarawan po ang kamakailang pag-ugali ng inyong ama. Ginagabayan ng emosyon ang tatay ko, hindi ng business logic. Matatag ang boses ni Edna. Gumagawa siya ng desisyon base sa personal na damdamin kaysa financial data. Maaari po bang magbigay ng mga halimbawa? Ang charity partnership sa foundation ng nanay ko. Nagkakahalaga ito ng 1 milyon taon-taon na walang measurable return. Nung imungkahi kong i-redirect ang funds na yon, nagalit siya. Nagalit. Binawasan ni Edna ang alaala ni Elna sa isang line item. Paano naman ang strategic planning? Ayaw niyang isaalang-alang ang automation o AI integration. Sabi niya sisirain nito ang company culture. Samantala, ang mga kakumpetensya natin ay nakakakuha ng market share sa pamamagitan ng technological advancement. Tumango si Bautista ng sympathetic. Paano ito nakakaapekto sa performance ng kumpanya? Nananatili tayo. Bumagal ang growth. Nahuhuli ang efficiency metrics sa industry standards. Kasinungalingan na nakabalot ng kalahating katotohanan. Steady at sustainable ang growth natin. Loyal ang mga empleyado natin dahil tinatrato natin silang tao, hindi resources. Sa inyong professional opinion, ano ang kailangan ng kumpanya? Bagong leadership, modernong strategies. Focus sa profit kaysa sentiment. Tumama ng pisikal ang mga salita. Hindi ito ang anak kong nagsasalita. Iba ng tao ito. Surgical ang cross-examination ni Miguel. GNG, Navarro Mendoza. Ano ang profit margin ng Navarro Tech noong nakaraang quarter? 12%. At noong isang quarter bago, yon 11.7%.
Kaya sa ilalim ng supposedly incompetent leadership ng inyong ama, tumataas ang profits. Short-term fluctuations lang, hindi indicator ng long-term viability. Paano naman ang employee retention? 74% taon-taon. Industry average 67%. Kaya pinapanatili ng inyong ama ang mas mataas na employee satisfaction kaysa industry standard habang tumataas ang profits. Pwede ring indicator ng resistance sa necessary change ang retention. Ngumiti si Miguel ng malamig. O exceptional leadership. Nag-object si Bautista. Sustained ng judge, pero nasira na ang pinsala. Si Jaime Cortez ang susunod na nag-testify. Diretso, profit-focused. Kailangan natin ng leadership na nagpre-prioritize ng shareholder value. Naintindihan ni GNG, Navarro Mendoza ang modern business realities. Nang matapos ang morning session, parang naubos ako. Ang manood sa anak mong publicly dissect ang competence mo ay nangangailangan ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Pero pinisil ni Miguel ang balikat ko. Phase 1 complete. Bukas na tayo ang lalaban. Sa labas, patuloy ang spring rain ng Maynila. Lumipas si Edna na hindi ako kinikibo. Napaligiran ng legal team niya. Ang maliit kong babae, na dating naghihintay sa bintana para kay daddy na umuwi. Ngayon hindi na siya makapaghintay na mawala ako. Mahinang kumatok ang assistant ko. Emar Navarro, may kailangan niyong makita. Inilagay ni Sarah ang folder sa desk ko na marked Employee Communications Confidential. Malungkot ang mukha niya. Nagdaw si Edna ng private meetings na nangangako ng salary increases na magpapabangkarote sa atin. Binuksan ko ang folder. Meeting transcripts, email threads, 6 weeks ng secret promises sa key employees, 20% salary increases sa engineering, 30% sa department heads, stock options na wala namang umiral. Saan mo ito nakuha? Maraming nagsasalita, Emar Navarro, lalo na kapag sobrang ganda ng pangako para maging totoo. Dumating si Steve Wilson habang binabasa ko ang pinakamasama. Pareho ng ekspresyon ni Sarah. May problema tayo, BY. Inilagay niya ang sarili niyang briefcase sa conference table. Nilalapitan ni Edna ang bagong shareholders, pension funds, investment groups, ipinipintak ang obstacle sa explosive growth. Inilabas ni Steve ang printed emails. Nangangako si Edna sa employees ng 20% salary increases based saan? Magic. Sinasabi niya sa kanila na magdudulot ng dramatic cost cuts ang automation, kaya inevitable ang malalaking increase. Impossible ang mathematics. Kahit full automation pa, hindi sasapat ang savings para sa ipinangangako niyang increase. Fraud ito. Technically, unauthorized promises na pwede magdulot ng shareholder lawsuits. Pero, criminal behavior. Sumandal si Steve. Pwede nitong baguhin ang direksyon ng kaso. Higit pa sa baguhin, pwede nitong sirain siya. Mapait ang irony. Gusto ng anak ko patunayan ang incompetence ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng sarili niyang criminal stupidity. Lumakad ako patungo sa bintana, tumingin sa skyline ng Maynila, ang lungsod kung saan ko binuo ang lahat, kung saan nabuhay at namatay si Elna, kung saan lumaki at nagkawatak-watak ang pamilya natin. Miguel, paano natin ito ipapresenta? Maingat. Ayaw nating magmukhang vindictive, competent lang. At ang ethics violations ni Bautista. Magfa-file ako ng complaint sa IB. Sabay na ipapresenta ang ebidensya sa judge. Inayos ni Steve ang mga dokumento sa conference table ko, financial records, employee communications, email chains na nagpapakita ng panlilinlang ni Edna. Timing ang tanong, sabi ko. Next hearing sa Loons. Asahan ni Bautista na depensa ulit tayo. Sa halip, attack tayo. Pinag-aralan ko ang ebidensyang nakakalat sa opisina ko. 30 taon ng pagbubuo ng kumpanya at sinubukan itong sirain ng anak ko sa 6 na buwan ng kasinungalingan. Pero eventually nahahayag ang kasinungalingan. Mag-schedule ng meeting sa character witnesses natin. Gusto ko handa sila sa aggressive cross-examination. Tumango si Steve. Taps na. Si Patricia mula accounting. Si David mula engineering. Magpapatotoo sila sa competence mo at sa panlilinlang niya. Paano ang mga empleyadong pinangakuan niya? Karamihan nalilito. Pinagkatiwalaan nila siya. Pero hindi magkasya ang numbers. Papasok ang late afternoon sun sa mga bintana ng opisina ko. Maganda ang Maynila sa Abril kapag tumigil ang ulan. Mauuna akong umuwi, sabi ko. Maglano tayo ng presentation ngayong gabi. Kinuha ni Steve ang mga dokumento niya. May sapat tayong bala para lumubog ang battleship. Sana matamaan natin ng tama. Pag-aalis nila, mag-isa akong naupo sa opisina ko. Iba na ang katahimikan ngayon. Hindi walang laman, focus. Bukas ipapalala natin sa lahat kung sino ang nagtayo ng Navarro Tech
At bakit karapat-dapat ito nang higit pa sa desperate ambitions ng anak ko? Iba ang pakiramdam ng courthouse sa pagkakataong ito. Parang kidlat ang tensyon habang nagsasama-sama ang lahat ng partido. Si Edna kasama si Bautista, confident mula sa nakaraang performance nila. Hindi pa nila nakikita ang darating. Tinawag ni Judge Herrera ang court to order. Emar Reyes, maaari niyong ipresenta ang additional evidence. Dahan-dahan tumayo si Miguel, deliberate, predator na nakakita ng sugatang prey. Your Honor, ang plaintiff ay nagsagawa ng unauthorized financial operations. Biglang tumayo si Bautista. Objection. Lampas ito sa scope. Overruled. Magpatuloy, Emar Reyes. Lumapit si Miguel sa evidence table na parang surgeon na pumipili ng instruments. Sa discovery, natuklasan natin ang 3 unauthorized transfers mula sa corporate accounts. Total amount, 42 milyon. Umalingaw-ngaw ang numero sa courtroom. Mukha ni Edna ay namutla. Ang mga funds na ito ay ginamit para punduhan ang legal campaign ni GNG. Navarro Mendoza laban sa kanyang ama ng walang board approval, walang documentation, walang authorization. Ipinroject ni Miguel ang bank statements sa courtroom screen, PETSA, amounts, recipient accounts. Ito ay embezzlement ng corporate funds. Nagpupumiglas si Bautista. Your Honor, desperate attempts itong discreditation. Desperate. Ngumiti si Miguel ng malamig. Bank records ito. Hindi nagsisinungaling ang mathematics. Humarap siya kay Edna. Mukhang mas maliit siya bigla. Ang confident executive pinalitan ng babaeng nahuli na bumagsak ang mundo. Higit pa rito, may ebidensya tayo ng witness tampering. Tuluyang nawala ang composure ni Bautista. Katawa-tawa yan. Ginabayan ni GNG. Bautista ang testimonya ng kliyente niya. Binigyan ng exact phrases, emotional keys, strategic answers. May recordings kami. Napatingin si Judge Herrera. Recordings. Office security cameras na may audio capability. Nakuhanan accidentally ang coaching sessions ni GNG. Bautista sa building security sweeps. Dumilim ang mukha ng judge. Gusto kong ma-review agad ang mga recordings na yan. Nang ako naman ang mag-testify, kalmado ako, centered, handa. Emar Navarro, formal na sinimulan ni Miguel. Gaano katagal niyo nang pinamamahalaan ang Navarro Tech? 30 taon. Itinatagko ang kumpanya noong 1,900 at 75 gamit ang 2.5 milyong hiniram laban sa bahay ko. Kasalukuyang annual revenue, 12 bilyon. Net profit, 1.48 bilyon. Bilang ng empleyado, may na-declare na bang incompetent sa inyo ang kahit sinong medical professional? Wala. Sumailalim ako sa comprehensive evaluation noong nakaraang buwan. Cognitive function tests, psychological assessment, physical examination. Normal lahat para sa edad ko. Ipinresenta ni Miguel ang medical reports ko. Clean bills of health mula sa 3 independent doctors. Sa inyong professional opinion, bakit ginagawa ng inyong anak ang legal action na ito? Tiningnan ko si Edna. Nakatingin siya sa mga kamay niya. Hindi makatingin sa akin. Naniniwala siya na mas prioritize ko ang company culture kaysa maximum profits. Gusto niyang i-implement ang automation at cost-cutting measures na mag-alis ng trabaho at magbabawas ng employee benefits. Lagi bang tama ang profit maximization bilang business strategy? Hindi. Kailangan ng sustainable growth na balansehin ang profitability sa employee satisfaction, customer loyalty, at community responsibility. Paano naapektuhan ng philosophy na ito ang company performance? Nanatili tayong consistent growth sa loob ng 30 taon. Lampas sa industry standards ang employee retention. Nasa 75th percentile ang customer satisfaction scores. Tumango si Miguel. Pinamahalaan ko ang kumpanyang ito sa loob ng 30 taon at alam ko ang bawat numero, bawat empleyado, bawat strategic decision. Gusto ng anak ko isakripisyo ang long-term stability para sa short-term gains. Desperate ang cross-examination ni Bautista. Emar Navarro, hindi ba totoo na tinututulan niyo ang modernization? Tinututulan ko ang reckless change. Nagsisilbi ang technology sa business goals, hindi ang baligtad. Sabi ng anak niyo emotionally unstable kayo. Bata at impatient ang anak ko. Pinaghalo niya ang passion sa instability, conviction sa katigasan ng ulo. Sabi niya, gumagawa kayo ng desisyon based sa sentiment. Gumagawa ako ng desisyon based sa experience. 30 taon ng pagbubuo ng isang bagay na tatagal. Patuloy na umatake si Bautista, pero hindi na tumatama ang mga pana niya. Napakalaki ng ebidensya. Sobrang overplay ni Edna ang kamay niya. Nang mag-testify ulit si Cortez, nawala na ang confidence niya.
Maaring sobra akong optimistic sa projected returns. Sinusuportahan niyo pa ba ang leadership bid ni GNG? Navarro Mendoza. Mahabang pause. Nag-iisip ulit ako ng posisyon. Walang laman ang closing argument ni Bautista. Kahit sa kabila ng mga paratang na ito, nananatili ang core issue. Ang resistance ni MR Navarro sa necessary modernization. Pero surgical ang sagot ni Miguel. Ang core issue ay kung pwede bang nakawin ng isang anak ang kumpanya ng kanyang ama sa pamamagitan ng kasinungalingan, embezzlement, at witness tampering. Parang granite ang mukha ni Judge Herrera. Order in the court. Dahil sa serious allegations ng financial misconduct at potential ethics violations, kailangang i-review pa ang kasong ito. Sa wakas tiningnan ako ni Edna. Mga mata ni Elna na puno ng kalituhan at takot. Magkikita ulit ang court sa isang linggo para sa final decision. Habang lumilisan ang courtroom, dahan-dahan akong nilapitan ni Edna. Daddy. Sandali. Mukha siyang batang babae na dating humihingi ng bedtime stories. Hindi ko sinadya na ganito kalayo. Pero nangyari na, anak. Nangyari na. Lumayo siya kasama ang silang legal team niya. Iniwan akong mag-isa sa wreckage ng pamilya natin. Walang lasa ang victory kapag sinisira mo ang sarili mong anak. All rise for the Honorable Judge Herrera. Sabay na tumayo ang courtroom. Shareholders, lawyers, family members na naging strangers. Naramdaman ko ang reassuring presence ni Steve sa tabi ko habang papasok ang judge na may bigat ng desisyon. Naupo si Judge Herrera sa likod ng bench niya. Maayos na inayos ang mga papel ng judicial precision. Maaari nang maupo. Tahimik na tahimik. 3 buwan ng family warfare na nabawasan sa sandaling ito. Sa usapin ng Navarro laban sa Navarro Tech Incorporated, nakarating na ako sa desisyon ko. Parang binubunot ang mga tadyang ko sa hammer ng puso ko. Sa kabilang aisle, nakaupo si Edna ng matigas sa upuan niya. Kamay ni Laura Bautista sa balikat niya. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya, testimonya, at dokumentasyon, walang basehan ang court para ideklara si MR Navarro na incompetent sa pamamahala ng kanyang business affairs. Parang mainit na tubig ang relief na dumaloy sa akin, pero walang lasa. Higit pa rito, ang ebidensya ng financial irregularities at potential witness tampering ay nagdudulot ng serious concerns sa conduct ng plaintiff. Lumubog ang balikat ni Edna. Tuluyang nawala ang laban sa kanya. Dismissed ang kaso. MR. Navarro retains full control ng Navarro Tech Corporation. Sumandal si Steve. Nanalo ang justice. Pero malamig ang justice kapag sinisira mo ang sarili mong anak. Profesional na kinamayan ako ni Miguel. Congratulations, BY. Napatunayan ang competency mo. Napatunayan. Mapait ang lasa ng salita. Sa kabilang courtroom, papunta na si Jaime Cortez sa amin. Opportunistic gaya ng dati. MR. Navarro, gusto kong ipahayag ang buo kong confidence sa inyong continued leadership. Kahapon pa siya sumusuporta sa revolusyon ni Edna. Ngayon loyal supporter ko na naman siya. Siyempre, Jaime, business as usual. Maingat na kinuha ni Laura Bautista ang mga papel niya. Malaking dagok sa career niya. Walang galaw si Edna. Nakatingin sa mga kamay niya. Nagsimulang lumisan ang courtroom. Mga reporters nagsusulat ng notes. Shareholders nagbubulungan ng strategies. Normal na tao bumabalik sa normal na buhay pagkatapos manood ng pamilyang nagsira sa sarili. Pero hindi ako makagalaw. Dapat mas masara ang pakiramdam ng victory kaysa dito. Hinawakan ni Steve ang braso ko. Ginawa mo ang kailangan. Ginawa ko ba? O pinatunayan ko lang tama si Edna tungkol sa priorities ko? Pinrotektahan mo ang binuo mo. Ang binuo natin. Ligtas ang kumpanya, buo ang reputasyon ko, reassured ang shareholders. Na-preserve ang lahat ng ipinaglaban ko, maliban sa relasyon ko sa anak ko. Dahan-dahan tumayo si Edna, kinuha ang bag niya. Naghihintay si Trevor sa pinto ng courtroom. Kita ang relief sa mukha niya. Tapos na rin para sa kanya ang ordeal. Pero mukhang sobrang liit niya, sobrang talo. May desisyong nagawa ako na nagulat kahit ako. Edna, tumalikod siya. Namumula ang mga mata pero walang luha. Ubos na. Daddy, hindi na kailangang matapos ang kwento natin dito. May kumislap sa ekspresyon niya. Pag-asa, takot. Nawala ko ang lahat. Hindi, natalo ka lang sa isang laban. Hindi ang buhay. Maingat na pinanonood kami ni Steve. Nagkunwaring nag-ayos ng papel, si Miguel, habang nakikinig. Pwedeng mag-usap tayo ng pribado. Tumingin si Edna kay Trevor. Tumango siya ng encouraging. Hindi dito. Malumanay niyang sabi. Kape sa neutral na lugar. Kailangan ko pang i-process ito. Siyempre, pero lumapit ako. Anak pa rin kita. Matalino ka pa rin.
May kakayahan ka pa ring gumawa ng magagandang bagay. Bahagyang bumigay ang composure niya. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Matapang kang humamon sa akin. Kahit mali ang paan. Tiningnan niya ako ng may mga mata ni Elna. Nalilito at nasaktan. Pero may nakikita ng bago. Tatawagan kita next week. Hindi gaanong malaki. Pero simula ito. Habang lumalayo siya kasama si Trevor, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi victory, hindi vindication. Pag-asa. Akin ang kumpanya. May liligtas pa ang pamilya. At baka nga, magagawa nating buuin ang mas magandang bagay ng magkasama. 1-0 araw ng paghihintay ang humantong sa bench na ito na nakaharap sa lawa ng Laguna. Kumikinang ang tubig sa late afternoon sun. Ang skilin ng Maynila na parang mga pangako sa likod ng mga puno. Maaga akong dumating. Kailangan ko ng oras para maghanda. Ang usaping ito ang magdedesisyon kung may future pa tayo o legal past lang. Dumating si Edna ng 3:15 minuto. Dahan-dahang naglalakad sa damuhan. Naka-jeans at simpleng sweater. Walang business armor. Walang defensive walls. Anak ko lang. Daddy, naupo siya sa tabi ko. Pinapanatili ang maingat na distansya. Salamat sa pagpunta. Napaisip ako sa sinabi mo sa courthouse. Hinahampas ng lawa ang pampang. Dumadaan ang mga joggers. Normal na buhay na nagpapatuloy habang sinusubukan nating buuin ulit ang atin. Daddy, hindi ko kailanman naramdamang proud ka sa akin. Pisikal na tumama ang mga salita. Edna, palagi akong proud sa'yo. Parang invisible lang ang bawat achievement ko. Parang mas mahalaga ang susunod na board meeting kaysa bawat sukses ko. Buong harap ko siyang hinarap. Palagi akong proud sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano ipakita. Sinubukan ni Mama na sabihin sa'yo. Sabi niya, kailangan ko ng salita, hindi lang opportunities. Echo ang boses ni Elna mula 5 taon na ang nakalipas. Kailangan ka ni Edna higit pa sa kumpanya. Mas matalino ang nanay mo kaysa sa akala ko. Gusto kong patunayan na worthy ako ng pag-ibig mo. Hindi kailangan ng proof ang pag-ibig ko. Unconditional yon. Mapait siyang tumawa. Tapos bakit parang conditional ang pakiramdam? Bakit nauwi sa trabaho ang bawat usapan? Bakit palaging mas mahalaga ang kumpanya? Tiningnan ko ang tubig. Pinanonood ang mga sailboat na patungo sa daungan. Paano ipapaliwanag ang 30 taon ng maling priorities? Binuo ko ang Navarro para sa'yo. Para sa kinabukasan ng pamilya natin. Bawat gabing lete, bawat hapunang na-miss, bawat sakripisyo. Akala ko nagbibigay ako ng seguridad. Pero nagbibigay ka rin ng distansya. Nagbigay ako. Parang nakahinga ng maluwag ang admission. Pinaghalo ko ang pagbibigay sa pagiging magulang. Sukses sa pag-ibig. Pumuno ang mga mata ni Edna. Kailangan ko ng tatay ko, hindi benefactor. At kailangan kong matutunan ang pagkakaiba. Tahimik sa pagitan natin. Hindi na uncomfortable ngayon. Matapat. Nung nag-file ako ng kaso, hindi lang para sa kumpanya ang laban ko. Laban ito para sa recognition. Para sa validation na mahalaga ako sa'yo. Palagi kang mahalaga. Ipinakita ko lang ng mali. Pinunasan niya ang mga mata niya sa likod ng kamay. Halos sinira ko ang lahat. Hindi, halos iligtas mo kami. Paano mo nasabi yan? Nag-embezzle ako ng pera. Nagsinungaling ako sa shareholders. Sinubukan kitang ideklara na incompetent. Pinilit mo ang katapatan. Pinilit mo kaming harapin ang sirang bagay. Sumasalamin ang afternoon clouds sa lawa. Sa late spring puno ng possibility ang Maynila. Ano ang susunod? Tanong niya. Depende. Gusto mo pa rin bang i-modernize ang kumpanya? Pagkakatiwalaan mo ba ako roon? Paano kung shared leadership? Tiningnan ako ni Edna. Handang-handa ka na bang pagkatiwalaan ako sa parte ng kumpanya? Handa na akong pagkatiwalaan ka sa kinabukasan ng kumpanya. Nahuli ang hininga niya. Ibig sabihin ko Sios, ang innovation mo, ang experience ko, partnership kaysa digmaan. Gagawin mo yon pagkatapos ng lahat. Dahil sa lahat. Tama ka sa modernization. Tama ako sa culture. Magkasama, makakagawa tayo ng bagay na ipagmamalaki ni Elna. Tumayo si Edna at naglakad sa gilid ng lawa. Pinanonood ko siyang pinoproseso ang proposal. Nakikita ang thoughtfulness ni Elna sa mga galaw niya. Full partnership, equal authority, shared responsibility, father-daughter leadership team. Tumalikod siya. Paano ang board? Supportive na si Steve. Gusto ng shareholders ng stability at growth. Magagawa natin pareho. At ang mga empleyado, igagalang nila ang apelidong Navarro. Tayong dalawa. Lumakad siya pabalik. Naupo ng mas malapit ngayon. May conditions ako. Sabihin mo.
Full transparency. Walang desisyon nang walang consultation. Modern technology implementation. Employee profit sharing program. Pumayag. Mga kondisyon ko. Panatilihin ang company culture. Gradual changes. Hindi revolutionary. Protected ang family time. Lingguhang hapunan. Walang business talk sa bedtime stories ni Sophie. Patuloy ang foundation ni Elna. Ngumiti si Edna sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan. Deal. Inilahat ko ang kamay ko. Partners. Mahigpit niyang kinamayan. Partners. Tapos nagulat ako nang yumakap siya ng mahigpit. Mahal kita, Daddy. Mahal na mahal kita, anak. Palagi ko nang ginagawa. Niyakap namin ang isa't isa sa tabi ng lawa ng Laguna habang lumulubog ang hapon. Ama at anak na nagiging bago. Business partners, pamilya, kinabukasan. Amoy paboritong resipe ni Elna ang kusina. Mahusay na gumagalaw si Edna sa pagitan ng stove at counter. Pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Puno ng celebration ang bawat galaw. Daddy, inihanda ko ang paborito mo. Dumating ako dala ang nakabalot na package at ngiti ng lolo. Parang amoy luto ni mama. Parehong recipe, parehong pag-ibig. Formal pero mainit ang pagkakaset ng mesa. Kandila, magagandang plato. Ang klase ng atensyon na para sa special occasions. Pumasok si Sophie na tumatakbo na may mansa ng pintura sa damit. Lolo. Sophie. May dala si Lolo para sa iyo na espesyal. Inabot ko sa kanya ang nakabalot na package. Punit niya ng may 4-year-old enthusiasm. Naglabas ng miniature business suite para kapag handa ka ng pamunuan ang Navarro. Tumawa si Sophie. Isinukat sa sarili ang maliit na jacket. Ako ba ang magiging boss? Balang araw, anak. Balang araw baka ikaw na. Lumitaw si Trevor mula sa opisina niya. Dala ang architectural plans sa ilalim ng braso. Masaya akong buo ulit ang pamilya natin. Ako rin. Totoo ang sinabi ko. Natural na dumaloy ang usapan sa hapunan. Nagkwento si Sophie tungkol sa preschool. Nagkwento si Trevor tungkol sa pinakabagong project niya. Isang children's museum sa Makati. Nag-share si Edna ng preliminary plans para sa technological modernization ng Navarro Tech. Gradual implementation, binigyang diin niya. Iginagalang ang existing staff habang pinapahusay ang efficiency. The best of both worlds, pumayag ako. Pagkatapos ng dessert, inilabas ni Edna ang Manila folder. Handa nang gawing opisyal ito. Elegant sa simplicity ang partnership agreement, shared authority, complementary responsibilities, dispute resolution protocols. Lahat ng kailangan ng dalawang matigas ang ulo na business leaders para magkasamang gumana. Sophie, malungkot ka pa ba? Tiningnan ko ang apo ko, na pinanonood kami ng may childlike wisdom. Hindi na, anak. Masaya na si Lolo dahil magkaibigan na ulit si Mommy at Lolo. Dahil pamilya na ulit tayo. Matigas ang kamay ko nang pirmahan ko ang documents. Sumunod si Edna, bold at confident ang pirma niya. Inilabas ni Trevor ang champagne mula sa ref. Akala ko magse-celebrate tayo. Perfect timing. Sabay kaming tumayo sa dining room. Itinaas ang mga baso. 4 na henerasyon ng pamilya, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Muling nagkaisa. Sa bagong future na Navarro Tech, deklarasyon ni Edna. Sa family partnerships, dagdag ko sa hindi na pag-aaway. Seryosong sabi ni Sophie. Tumawa kami. Maingat na nagklink ng baso kasama ang apple juice niya. Mas itinaas ni Trevor ang baso niya. Kay Elna, na gustong-gusto sana makita ang momentong ito kay Elna. Eksyo namin. Naramdaman ko ang presensya niya sa kwarto, sa ngiti ni Edna, sa tawa ni Sophie, sa possibility ng hiyaling. Lasang pag-asa ang champagne. Ano ang mangyayari sa Lunes? Tanong ni Sophie. Sa Lunes, magtatrabaho si Mommy at Lolo ng magkasama. Paliwanag ni Edna. Parang team. Eksakto, parang team. Binuhat ko si Sophie, dahan-dahang pinaikot. The best team in Manila. Sa labas, nagsisimula na ang summer. Mahabang araw, mainit na gabi, bagong possibility. Sa loob, nagsisimula rin tayo. Hindi na paehong pamilya noon bago ang digmaan. Isang bagay na mas maganda, isang bagay na matapat. Habang lumalalim ang gabi, lumipat kami sa living room. Ipinakita sa akin ni Sophie ang pinakabagong drawings niya. Naglano si Edna at Trevor ng schedule sa susunod na linggo. Simpleng domestic moments na malalim ang dating pagkatapos ng mga buwan ng legal warfare. Alas -8:30, naghanda na akong umuwi. Puno ng Sophie's artwork ang mga braso ko. Puno ng possibility ang puso ko. See you Monday, partner, sabi ni Edna. See you Monday, anak. Ang pag-uwi ko ay dumaan sa pamilyar na mga kalsada ng Maynila. Dumaan sa Navarro Tower.
Dumaan sa courthouse kung saan kami naglaban. Dumaan sa Greenbelt kung saan unang lumitaw ang katotohanan. Lahat ito patungo sa bukas. Sa partnership, sa pamilya, sa future na palaging pinapangarap ni Elna para sa atin. Nagbark ako sa driveway ng bahay ko sa Forbes Park at naupo sandali na tinitingnan ang drawings ni Sophie. Stick figures na may label na lolo at mommy na magkasamang nagtatrabaho sa malalaking mesa. Pananaw ng 4 na taong gulang ng Harmony. Perpektong business plan. Kung gusto niyo ng kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong impressions sa comment section. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.